magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga makikisig at matipuno at mga macho na ating mga kamarino. Katulad na lang syempre ng ating partner, yung Sama ba ako doon? makikisig. Asan yung macho? Parang nawala ba yung macho? Bigla ako hindi huminga. Okay. Bakit? Basta makisig, okay na yun, di ba? Basta may fest. Siyempre. O, pogi, okay na. Sa lahat ng ating mga kamarinong pogi, magandang umaga. At good morning din sa inyo, partner. sa aking beautiful partner. Yan. Sa lahat ng mga magaganda. Kayo mga magaganda yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po dito sa ating programang Yan ang Marino. Yeah. Oy, alam mo ba't nasabi ko yung mga makikisig, mga ganyan? Aba, meron tayong dalawang storya, Admiral. Sige. Siyempre, galing din sa eskwelahan ng Maritime Academy of Asia and the Pacific, the #1 maritime school in Asia and the Pacific. At Okay. siyempre, makikisig, matitipuno. At saka, tingnan mo, kakaiba ang mga nangyari sa kanila eh. Kaya, talagang kailangan abangan ninyo dahil hindi lang sila nagmarino, medyo napunta pa sa ibang larangan, napunta sa ibang career, di ba? Di ba, abangan mo yan, mga Yeah, abangan natin. Kasi kilala mo yan. Mga choices yan. Diba? Wala tayong magawa dyan. Mga choices yan. Oo. Choices. May mga tao talaga na, there are really people who would like to have a steady, secure, Correct. continuing, And certain- unchanging, at saka sigurado. Oo, yeah. May mga tao hindi kaya yung bago na ngayon or iba na naman tayo ngayon. Eh, ano naman ang sabi ni Andy War? Okay, ang quote po natin ngayon mga kamarino, Oo. galing po ito sa isang artist at filmmaker, kilala Okay. po. Yung mga Pangalan? nakakatanda, yung mga nakakatanda po, maalala nyo Ano si pangalan? Andy Warhol. Ah. Okay. Close kayo? Akala ko close kayo. Sige. Ano sabi niya? Sabi ko, and I quote, "They always say time changes things, Yes. but you actually have to change them yourself." Magbabago ang oras, pero pagbabago ng oras, ikaw dapat ang magbago rin. Nagbabago ka rin. Yes, Oo. yes. Yan ang pinaka-constant yung change. Yes. Katulad ng magiging feature natin ngayong araw na ito, maraming changes Yes. na in-embrace nila. Diba? Nakakatuwa. Kaya dyan lamang po kayo, hawak kayong aalis na napakaganda ng mga story natin ngayong araw na ito. At syempre, abangan ng ating maritime updates, ha? Kaya tutok lamang dito sa... The first and the longest running television program. Para lang po sa inyo mga kamarino. All aboard dito sa... Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermall. Pag-ibig Fun. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang pagpapamalas ng kaalaman at husay mula sa karagatan hanggang sa lupa. Yan ang Tatak Maap. Kilalanin natin ang dalawang Maap alumni na mayroong dual profession. Kung doon, kalaban niya ang alon ng karagatan, ngayon naman ay katuwang niya ang tubig sa pagtulong sa kapwa. So I'm Fire Officer 2 Mark Lauren Manaig. Ngayon ay 31 years old. I'm from Calamba City, Laguna. And I graduated sa batch 2015 Zepharias. Hindi pinili ni Fire Officer Manaig ang pumasok sa MAAP. Sa katotohanan, desisyon lamang ito ng kanyang ina. After nun, wala na akong ibang tinake na exam kasi sinerch ko yung about sa MAAP. Wow, maganda. And then mukhang ito na yung sagot dun sa hinahanap ko. Gayunpaman, pumasok siya sa MAAP ng handa at buo ang loob sa kanyang tatahakin. Malalaman mo lang na ready ka sa isang bagay kapag andun ka na. Kaya nung pagdating ko dun sa MAAP, so syempre inalam ko kung paano nangyayari, I adapt, and then hindi ko pinili na basta lang mag-survive. Pinili ko na mag-excel syempre. Kalaunan ay tuluyan ng napamahal si Fire Officer Manaig sa pagmamarino. I started to love seafaring, lalo na nung nakasakay ako. And then, sabi ko, parang gusto kong sakyan lahat ng klase ng barko. Car carriers, bulk, tanker,
Tapos siguro yung final destination ko yung cruise ships. Naging malinaw naman para kay Fire Officer Manaig ang kanyang plano na hindi siya magtatagal sa pagbabarko. Pero ang goal ko talaga, since nasakay ng barko, is mag-ipon. Napag-uusapan yan sa barko. Laging napag-uusapan sa barko. We do business pagbaba ng barko. Matapos ang kanyang pag-aaral sa MAAP, nagpatuloy si Mark sa kanyang planong pagbabarko. So I graduated 2015. I have taken the exam for OIC for navigational watch. And then I have joined bulk carriers, VLOC, very large ore carriers. And then until umabot sa huling sakay ko, which is nag-disembark ako ng 2021. That is the time na nag-aantay ako ng mga hiring doon sa mga agencies like sa BFP. Pumasok muna ako ng call center. In just 3 months, ino-offeran na nila ako na i-promote as coach. Pero sabi ko, teka, nawawala ako sa goal ko kasi dapat by around March, April, nagpe-prepare na ako for application sa Bureau of Fire Protection. Hindi naman naging madali para kay Mark na tuluyang iwanan ang pagbabarko. Malaking adjustment din naman talaga. It took me 3 to 5 years to set myself onto retiring or pagtigil sa pagsakay sa barko. Ito naman ang ginagampanan ni Fire Officer Manaig sa Bureau of Fire Protection. So, I'm a fire officer. Ang rank Fire Officer 2 sa Bureau of Fire Protection assigned at Calamba City Fire Station. I started sa 2022 up until now. Nung start, I have been trained to be part of the Special Rescue Force of the Bureau of Fire Protection. We're not just responding to fires. So kami yung nagkakandak ng technical rescue, such as rescue sa vehicular accidents, extrication, kapag may drowning incident, kapag may suicide attempts, kapag may collapsed structure, assistance during evacuation, and so on. So I have been a lecturer for almost 2 to 3 years. Just last year, I have been trained to become a fire safety inspector. Kami yung mga nag-i-inspect sa mga establishment to enforce the fire code of the Philippines. Dito, may firefighting din, di ba? Kasi we do fire drills and all the other drills on board almost every week, di ba? Dito, in practice na talaga. And also, since I am also part ng Special Rescue Force, medyo kakaibang experience yung pag-rescue and pag-handle ng totoong buhay na talaga na nangangailangan ng pag-rescue. Ang training at experiences niya sa MAAP at pagbabarko ay nagbigay sa kanya ng matatag na pundasyon para sa kanyang bagong propesyon. Actually, sobrang naging edge ko talaga yung pagbabarko dun sa bagong profession ko. Kasi we do the firefighting, we do the drills. Weekly ba naman kami mag-fire drill sa barko? No, hindi pa ba masasanay? And also the ropemanship. So, gamit na gamit yon sa profession ko, especially we do technical rescue, we do rope rescue. MAAP taught me na to be competent and to be knowledgeable lagi, aralin mo kung ano yung mga dapat aralin. Especially ngayon, na-exercise ko yung mga naturo ng MAAP na leadership skills. I have improved my communication skills there sa MAAP na gagamit ko siya. Lalo na ngayon, sa BFP, we are dealing with the community. At dahil dito, mataas ang pagtingin ni Fire Officer Manaig sa mga MAAP graduates. Being a MAAP graduate, actually, you were already taught world-class skills. Magbarko ka pa, na-hone na yung world-class skills mo. Sobrang daming opportunities. You just need to think, how are you going to apply kung ano yung skills na mas na-hone nyo, kung ano yung skills na magaling ka. Gamit ang kanyang skills at competences, nais ni Fire Officer Manaig na magdala ng pagbabago sa BFP. I want to start Ripples to create waves sa Bureau rin. So I want to apply the things that I have learned as a seafarer, the discipline, the competence, etc. Sa Bureau, I want to share it to them. Part of the modernization is that there will be air units, marine units, and that is perfect opportunity for me. Walang pinagsisisihan si Mark dahil para sa kanya, patuloy pa rin ang kanyang serbisyo sa ibang paraan nga lang. Hindi naman talaga ako nag-stop na mag-serve. In-expand ko lang yung mission ko, di ba? Pinaaral tayo ng MAAP. So, while the seafarers are out there at the sea,
So I am extending my service to the community, sa mga family na naiiwan nila, to keep them safe. Diba? So ako na pong bahala sa families niyo. Okay. Kaya naman kahit saan man siya mapunta, mananatiling fulfilled si Fire Officer Manaig sa kanyang mga nagawa sa MAAP, sa pagbabarko at sa pagiging isang fire officer. From transitioning sa pagsisiparing, sabi nasa tubig and then ngayon nasa apoy, parang opposites, di ba? Maraming nagsasabi na gano'n. But I'm very happy dun sa transition and sa progress ng aking career sa Bureau of Fire Protection. Ito naman ang mensahe na nais iwan ni Fire Officer Manaig para sa mga MAAP graduates. You are trained to have world-class skills, to be disciplined. So all you need to do is to embrace all the things that they are teaching you. Use your skills, use your mind freely for all the possibilities na pwedeng dumating sa buhay nyo. Sadyang nakakahanga si Mark. Tinalikuran niya ang malaking sweldo sa pagmamarino para sa kanyang calling na maging isang fire officer at tumulong sa kanyang kapwa. Sa aming pagbabalik, inspiring story naman ng isang second officer turned into Lieutenant Grade Junior ng Philippine Coast Guard. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by SM Supermall. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun. Abangan sa mga susunod na buwan ng awesome talents and skills ng ating mga awesome kabataan sa iba't ibang SM Supermalls nationwide. Ipamalas ang pinakaslay mong talent dahil may cash prize na naghihintay para sa pinakaslay na singers at dancers at ang biggest barkada. Tara na at makisaya at ma-inspire kasama ang ating mga special guests. February 28 sa SM City San Lazaro, March 7, SM City Santa Mesa, March 28, SM City Masinag. Catch the hashtag Awesome Youth Craze starting this February 2026 only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermall. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Para sa susunod na MAAP alumnus, naging makabuluhan ang kanyang karanasan sa pagbabarko para sa kanyang propesyon ngayon. I'm Lieutenant Junior Grade Limuel F. Lorejo, Philippine Coast Guard. I'm 38 years old and I came from Sangli Point, Cavite City. I am a member of MAAP Leganias Class of 2010. Nagbukas ang pinto ng seafaring para kay Lieutenant Junior Grade Lorejo na magkaroon siya ng interes sa MAAP cadets. It was not my first choice to enter MAAP kasi I was studying chemical engineering sa San Sebastian before. But my father was a serviceman of Philippine Navy. As during that time, nakita ko yung mga cadets, nakita ko sila na parang nagtitraining sila dun sa barko ng Navy. Natanong ko yung father ko, sabi ko, sino yan sila? Anong school yan? Tapos, mga taga-MAAP yan. Parang dun ako na-encourage na kumuha ng exam. Tulad ng nakararami, humarap siya sa mga physical at academic challenges sa MAAP. Hindi naman talaga ako yung athletic type. Hindi rin ako yung masyadong engaged in physical activities.
And at the same time, yung studies, kasi closed in nga kami sa MAAP, it was really a challenge for me. Dahil dito, hindi naiwasan ni Lieutenant Junior Grade Lorejo na panghinaan ng loob. Nagkaroon ako ng time na parang nag-contemplate ako na mag-quit. In-encourage ako by then si Lieutenant Commander Nebriha. He gave me an encouragement na huwag ka mag-quit. Kumbaga, parang nandito ka na sa loob, maraming mga kabataan na nangangarap sa pwesto mo, tapos nandito ka na. Bakit ka pa mag-quit? Kapalit naman ng kanyang pagpupursigi na manatili sa MAAP ay ang kanyang magagandang alaala sa akademiya. Every day is a very good memory sa akin sa MAAP kasi yung brotherhood nyo, yung samahan nyo with your classmates, your juniors. Dahil dito, naging matatag siya sa kanyang desisyon na maging isang seafarer. It was my intention din talaga to stay in seafaring industry. Pero sabi ko, by 35 or earlier, kung makakaipon man ako ng sapat, is magre-retire na ako sa pagbabarko. Kasi ayoko din naman na tumanda sa pagbabarko. Naging very productive ang takbo ng karera ni Limuel mula sa kanyang graduation patungo sa Philippine Coast Guard. After graduating MAAP in 2010, I took the licensure exam for deck officer, which is the OIC Navigational Watch. Then I became a third officer by the year 2012. Then kumuha ako ng licensure exam for chief mate noong 2015. Tapos after nun, naging second officer ako sa mga car carriers. Then yung last ko is trainee chief mate. And second officer pero trainee chief mate sa bulk carrier. Hindi minadali ni Lieutenant Junior Grade Lorejo ang desisyon niya na lumipat ng industriya. It was not my intention din talaga to enter the uniform service. However, that time, mga year 2019, may nakadate ako na member ng Philippine Army. She asked me one time, ba't di mo kaya subukang pumasok sa serbisyo? Parang it was like a ting! Sabi ko, oo nga no. Pero sabi ko, sige, sasakay muna ako ng isa pang kontrata. Ito naman ang ginagampanan ni Lieutenant Junior Grade Lorejo sa Philippine Coast Guard. I'm currently assigned at the Maritime Casualty Investigation Service under the Maritime Safety Services Command, one of the major units of the Philippine Coast Guard. Acting Deputy Director of the Maritime Casualty Investigation Service. Ang ginagawa namin is kapag may mga maritime incidents or maritime casualties within the Philippine waters, kami yung nagkakandak ng safety investigation. Pinahalagahan ni Limuel ang kanyang mga natutunan sa MAAP at sa pagbabarko. Nare-relate ko agad kasi may background na ako sa pagbabarko. And hindi na ako nahihirapang mag-draft ng reports. I have this one investigation, hindi ko na lang babanggitin kung anong vessel yan. Nag-capsize siya last year. Unang tingin ko pa lang dun sa barko, sabi ko, alam ko na kung ano nangyari. Wala kasing barko na nagka-capsize na walang dahilan. It's a matter of ano yung mga kailangan ko na lang hanapin para ma-prove yung theory ko. And in 5 days, natapos namin agad yung investigation. Seafaring is not for the weak heart. Na-prepare ako ni MAAP Para naman sa kanyang future plans, ito ang nais ni Limuel. to reach the optional retirement at 20 years. So, I still have 13 years. By that time, siguro medyo mataas na rin yung rank ko. I'm not sure, God willing, pero yun yung plano ko. Habang tinatanaw ni Limuel ang kanyang future plans, bit-bit niya rin ang alaala ng kanyang karanasan sa MAAP at sa pagbabarko. May mga pagkakataon na namimiss ko yung buhay barko, steaks pag Sunday lunch, yung simoy ng dagat, tapos yung duty ka na wala kang ibang tinatanong kundi puro dagat lang, and yung mga adventures, yung mga puyatan during maneuvering docking operations ng barko, namimiss ko rin yun kahit papaano. Fulfilled naman ako sa naging career ko, yung naging time ko sa pagbabarko before. Fulfilling din naman yung career ko sa Coast Guard kasi walang kapalit din yung makapagbigay ka ng serbisyo sa taong bayan. Bilang isang MAAP alumnus, ito ang kanyang mensahe para sa mga MAAP cadets. Sa mga MAAP cadets, mag-aral kayong mabuti. Ipagpatuloy mo lang kung ano yung nasimulan mo. Kasi lahat ng bagay na naranasan mo, natutunan mo, yun ang magbibuild kung anong meron ka ngayon.
Sa aming pagbabalik, antabayanan ang mga mahalagang balita para sa inyo mga kamarino, kaya walang iwanan, magbabalik ang Yan ang Marino. This portion was brought to you by SM Supermall. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang awesome talents and skills ng ating mga awesome kabataan sa iba't ibang SM Supermalls nationwide. Ipamalas ang pinakaslay mong talent dahil may cash prize na naghihintay para sa pinakaslay na singers at dancers at ang biggest barkada. Tara na at makisaya at ma-inspire kasama ang ating mga special guests. February 28 sa SM City San Lazaro, March 7, SM City Santa Mesa, March 28, SM City Masinag. Catch the hashtag Awesome Youth Craze starting this February 2026 only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermall. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Para sa ating Young News Updates bilang bahagi ng Regional Forum on the Effective Implementation of the International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers or STCW Convention and Code na may temang Navigating Change, Regional Action on STCW Compliance, nagsagawa ng press conference ang Marina para sa kanilang media partners noong February 17. Dinalohan ito ni na International Maritime Organization Secretary General Arsenio Dominguez at Marina Administrator Sonia Malaluan. Pangunahing punto ng press conference ang diskusyon para sa ongoing review ng STCW Convention and Code. That's a lot of work that is ongoing at IMO from decarbonization, AI, as well as the human element. Next week, and for 2 weeks, we will start the second phase of the review. This is very, very timely and aligned with the Maritime Day theme that is policy putting into practice. Matapos ang press conference, sinundan ito ng panel discussions. Tumagal ang Regional Forum ng 3 araw mula February 17 hanggang February 19. Sa Pag-ibig Fund, pangarap na bahay, abot kamay. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD sa mega-wide precast plant noong February 16. Bahagi ng selebrasyon na ipakita ang precast manufacturing facility ng Mega-Wide Construction Corporation kung saan binubuo ang structural components ng bahay tulad ng mga pader bago ito itayo sa project site. Mas lalong naging makabuluhan ang selebrasyong ito dahil sa pag-award natin sa ating mga benepisyaryo ng pabahay mula sa iba't ibang housing modality sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o yung 4PH. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilen C. Acosta, sa paggamit ng makabagong teknolohiya ng precast, makakagawa ito ng higit 7,000 housing units sa loob lamang ng 2 taon. Sinusuportahan namin ang mga proyektong tulad nito
upang mapabilis ang pagpapatayo, mas maging efficient ang konstruksyon at makapaghatid ng premium at dekalidad na pabahay na mura at abot kaya para sa ating mga kababayan. Dagdag pa niya, dahil sa mas efficient na proseso ng precast, na ibababa nito ng 3% subsidized interest rate. At dahil sa good news na ito sa tulong ng Pag-ibig Fund, dekalidad na pabahay, abot kaya na. This portion was brought to you by SM Supermall. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang awesome talents and skills ng ating mga awesome kabataan sa iba't ibang SM Supermalls nationwide. Ipamalas ang pinakaslay mong talent dahil may cash prize na naghihintay para sa pinakaslay na singers at dancers at ang biggest barkada. Tara na at makisaya at ma-inspire kasama ang ating mga special guests. February 28 sa SM City San Lazaro. March 7, SM City Santa Mesa. March 28, SM City Masinag. Catch the hashtag Awesome Youth Craze starting this February 2026 only here at SM Supermalls. This portion is brought to you by SM Supermall. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Admiral, believe naman ako, di ba? Nakaka-inspire talaga yung kwento. Ni na Fire Officer, di ba? Iba ng designation eh. Fire Officer 2, si Mark Lauren Manaig at Lieutenant Junior Grade Limuel Lorejo. Iba na, hindi na Marino, di ba? Nag-iba. Yeah, medyo pwede natin sabihin related. Related. Dahil alam mo sa barko at maski sa school, May discipline. palaging hindi. Palagi kami may firefighting. Ganun. May drill ng Hindi, firefighting. oo, kasi yan ang kalaban sa loob ng barko talaga. Yes, kaya may Ang drill kami sunog. palagi ng firefighting. Napunta nga talaga siya doon. Mukhang nagustuhan niya humawak ng hose. Pinanindigan niya talaga yung host, di ba? Admiral, itong isa naman, iba din, di ba? Pero Si- parang related, no? Halos related kasi nasa Coast Guard siya. Oo, barko barko din. Barko din. At saka iba ang fulfillment din na meron sa bawat career na yan. Yeah. Tsaka alam mo, wag natin silang maliitin kasi of course successful sila ngayon. Kaya lang isipin natin yung kanilang tinahak Totoo. sa pagbabago. Kasi Yes. nakaset dito yung course mo eh. Tapos biglang, umatas. Masaya sila doon. Yeah. Kaya, Masaya. suportahan ta ka at Okay. forever ma-up graduate ka pa rin. Siyempre, Ha? siyempre, Yes. siyempre. At Hindi- dahil dyan, marami tayong mga feature ng mga taga-ma-up pa rin dito sa ating programa. Kaya, huwag kayong lulubay. Diba, Admiral? Correct, Mare. Tama ka dyan. Pero mukhang hanggang dito na lang muna tayo, mga kamarino. Pero tutok lang po kayo dito sa aming programang Yan ang Marino. Every Saturday morning po, 8 to 8:30. Kasabay po ng inyong breakfast. Yes. At kung nais yung balikan ng aming mga dating episodes, pwede din po kayo mag-tune in sa YouTube channel ni Mare. Yan. My MY channel. Do not forget to like and to subscribe. Correct. Oh. Yung ating TikTok account naman. Ay nako, Yun, ito, oh. abangan niyo yung TikTok account natin ha. At ipapakita namin dito ang aming TikTok account dahil lagi niyong subaybayan yan. Ang dami nating mga maritime updates ha. So Okay. hanggang dyan na lang po dito ang aming programa dahil of course may next week pa. Nandiyan di pa ba? kami next week. Kaya for now, Anchors bye away. everyone! Bye-bye.